So naganap na nga po ang bakbakan sa pagitan ni Anthony Joshua at Christian Prenga. At katulad nga po sa inaasahan natin, ay pinatunayan agad ni Prenga kung bakit may 100% knockout ratio siya na 20 wins with 20 knockouts dahil sa unang 10 segundo pa lang ng round 1 ay agad niyang pinabagsak si Anthony Joshua. Sa sumatotal ay 2 beses niyang pinabagsak si Joshua sa first round. Kaya naman akala ng lahat ay masisilat na ni Prenga ang British boxing superstar. Subalit pagpasok nga po ng second round ay agad namang bumawi si Joshua matapos makasapol ng 3 sunod-sunod na power punch na siyang dahilan kung bakit halos mahulog pa sa lona si Prenga nang dahil sa sobrang pagkahilo. Sinubukan pa naman sana nitong bumangon upang ipagpatuloy ang laban, pero sadyang hindi na nito kinaya pa. Kaya naman nakuha ni Joshua ang tagumpay via second round knockout. Dahil sa panalong ito ni Joshua, ay uusad na ngayon ang negosasyon para sa mega showdown nila ni Tyson Fury na siyang inaasahang gaganapin sa katapusan ng taon na ito o sa unang bahagi ng susunod na taon. Habang sa undercard naman nga po ay parehong naging matagumpay ang current undefeated WBO Super Middleweight World Champion Hamza Shiraz at ang IBF Junior Middleweight World Champion na si Josh Kelly sa pagdedepensa ng kani-kanilang mga titulo. Nakuha ni Shiraz ang panalo via majority decision, habang unanimous decision naman para kay Josh Kelly. Sa kabilang banda naman mga idol ay hindi nga po natin maitatanggi na galit talaga ang former welterweight king na si Errol Spence Jr. sa makakasagupa niya mamaya na si former WBO Junior Middleweight World Champion Tim Tszyu. Ito po ay dahil sinabi ni Spence na hindi daw siya makikipagkamay kay Tim Tszyu pagkatapos ng kanilang laban. Paliwanag ni Spence na bakit naman daw siya makikipagkamay sa taong sobrang daming masasamang sinabi tungkol sa kanya. Lalo pat hindi daw siya natuwa nang bumanat ito, natatanggalin daw ang kanyang mata at marami pang iba. At dahil dyan ay bumanat si Tim Tszyu na asartalo daw itong si Spence. Masyado daw itong nasasaktan sa mga banat niya kaya ganito ang kanyang reaksyon. Alam daw kasi ni Spence na malaki talaga ang posibilidad na magkatotoo ang mga binitawan niyang salita. Bukod dyan ay bumanat din si Tim Tszyu na hindi pa nga daw nag-uumpisa ang laban ay umaakto na itong isang talunan at iyakin. Paano na lang umano kapag tuluyan niya na itong tinalo at winasak mamaya? Baka daw mas lalo itong magmukhang batang iyakin. Basta ang pangako niya umano ay mas matindi ang sasapitin ni Spence sa kanya kumpara sa sinapit nito sa former pound for pound king Terence Crawford. Birada ni Tim Tszyu na kung kay Crawford umano ay nagawa niya pang makabalik at lumaban ulit makalipas ang 3 taon, ay sa pagkakataon umano na ito ay sisiguraduhin niya na daw na hindi na talaga ulit makakapag-boxing pa si Spence nang dahil sa tindi ng pambubugbog na sasapitin ito sa kamay niya. Kaya tingnan na lang po natin mamaya kung mapapanindigan ni Tim Tszyu ang lahat ng mga maanghang na salitang binitawan niya. Si Spence po kasi ay hindi naman masyado nagsasalita. Basta ang kanyang simpleng prediction lang ay magiging maikli lang daw ang laban na ito at tatapusin niya daw agad si Tim Tszyu. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol. Sports Talk PH, kakaiba ang laban ng mga Pinoy. Lakas at dedikasyon ng aros ng tinuon. Kamaong nagbabaga ang sayo ay babaon. Mga Pinoy